Buto ko noon sa'yo ibinigay, dahil akala ko tapat ka sa bayan. Ngunit nang maupo at siya'y magtagumpay, saka na to lasan. Lumuha man ikaw ng graba at bato, might beats pa rin ang gusto ng tao. Kahit ang foreigner na aakit dito, kaya na-insulto ang ginawa mo ay walang kapantay. Dati mong kasama, tinapon tunay. Kahit ubusin mo ang pundo ng bayan sa pagpapabango, trolls na bayaran, di na magbabago, mapabulanan, lahat budol lamang. Kaya't matuwa ka at oras mo ngayon at maubos din, hindi maglalaon. Kung sumapit man ang takdang panahon, tiyak mababaon ang ginawa mo ay walang kapantay. Dati mong kasama, tinapon tunay. Kaya't matuwa ka at oras mo ngayon at mauubos din, hindi maglalaon. Kung sumapit man ang takdang panahon, tiyak mababaon. Ayan yung bagong sinulat ko na kanta. May pamagat yan na Weather lang. At yan yung ating patiuna para sa video natin. Sa reaction video natin ito. At magandang araw po sa inyong lahat. Nagpupugay muli si Makatang Tambay na ampunan ni mga logic ng buhay. Pa-subscribe po kung bago ka pa lang. At itong re-reaction natin ngayon, huwag tayo ritong malilito. Na sabi nga nila yung dapat natin pinapaniwalaan na, dahil ito nga ay sinasang-ayunan ng ilang grupo ng Malacanang at ng Kongreso. Ito ng grupo ng Quorum 12, ito sila Senador Cheron Gatchalian. Pero may ilang bagay tayo ritong i-reaction at maglalabas na rin tayo ng atin ditong mga opinion at pananaw sa nangyayaring ito mga kabayan ko. Kasi nga alam naman natin na
Talagang sa kasalukuyan marami yung naguguluhan, marami yung nalilito. Alin ba talaga yung dapat nating paniwalaan dito? Alin ba dito yung dapat nating paboran? Alin ba dito yung dapat na tinututulan natin? Ito bang quorum 12, itong majority na totoong nakakuha ng tracing boto? Na kung saan ito yung itinatakda talaga ng saligang batas. Pero itong mga narratives na naririnig natin sa kasalukuyan, at alam natin na tila pangumbinsi lamang sa mga taong nag-aalanganin o bagay nakalutang lang sila sa ere na hindi nila alam kung saan talaga sila dapat lalagay. Itong mga kanilang mga narratives na ito, batid natin ang mga nasa likod nito at yung mga at ito nga yung ating kahit kunti gusto nating ibahagi sa inyo. Simple lang yan. Kung ano talaga yung dapat nating pinapaniwalaan dito. Kasi unang-una, obvious naman sa ating lahat na itong Quorum 12 na binubuo ng grupo nila Tito Soto. Alam natin ang nasa likod nito ay Malacanang, kaya ito tinatawag na Senate of Malacanang. At saka ito nga, pinapamarali nila na sinasangayunan ito ng ilang grupo. At sa kabilang banda naman, itong majority 13, ay iba yung kanila rito nagiging paninindigan. Mga matula sila ditong nilalabas o kung ano man na sila ay sinasangayon ng mga grupo ng Malacanang. Pero sila nakabase sa aligang batas kung ano yung sinasabi nito. At kaya sila nananatili dyan, naninindigan, mga kabayan ko. At isang karagdagan dito na pangumbinsi pa nga ni Senator Lacson, sabi niya talagang maliwanag na ang kinikilala hindi lang ng Malacanang at ng mga ilang grupo o ng kongreso, kundi pinapaniwala na rin ng publiko, ay talaga itong si Senate President Sherwin Gatchalian. Wala na siyang acting na sinasama rito, kundi Senate President na. Kasi nga raw, pinapalakpakan ito. Dito na lang, ito yung gusto kong impasay sa inyo. Alin bang tama nating paniwalaan? Yung sinasangayunan ng Malacanang, sinasangayunan ng ilang grupo at pinapalakpakan ng tao. Yung ba talaga yung dapat nating paniwalaan o itong pinananinindigan dahil yun yung sinasabi ng batas? Kasi ang gusto natin ditong liwanagin, kung talagang ang papaniwala natin sa paglalagay ng leader dyan sa Senado ay paramihan ng pumapalakpak na tao o ito nga sa publiko na sinasabi niya at sinasangayunan ng Malacanang at sinasangayunan din ng ilang grupo, ay ditanggalin na nila yung constitution na pinagbabasihan nila kung paano bubuo ng majority at ng leadership niyan sa Senado. Tanggalin na nila yan. Magtipo na lang sila ng tao at palakpakan nila kung sino yung tatayo. Tapos yung kaunti ang palakpak, ay di talo yun. Yung marami pumalakpak, ay di yun yung Senate President. Ganito yung gusto nating ilabas ditong argumento na which is alam natin na hindi naman talaga nun yung katotohanan. Hindi yun yung proseso. Bagus tayo sa mga ganitong narratives na dito na tayo binabaling at dinadala yung ating paniniwala na si Sherwin Gatchalian na nga ang leader ng Senado, ay nililigaw tayo. At dahil nga hindi naman ganito yung totoong proseso. Kasi pumupunta parati sa batas. Kung ano nakasulat sa saligang batas, yun yung sinusunod sa Senado kung paano ka magbubuo o magtatayo ng isang bagong pamunuan dyan o leadership dyan sa Senado, mga kabayan ko. Ay sila ito yung kanilang pinalulutang. Sang-ayon daw at kinikilala ng Malacanang. Tapos sinasangayon na ilang grupo at pinapalakpakan ng publiko. Ay di tanggalin na. Hindi ba? Tanggalin sa saligang batas. Magpalakpakan na lang sila. At pagkatapos, di tayo, walang tayo magagawa kundi maniwala na lang dahil palakpakan ng pinag-uusapan dito. sa pagpili ng Senate President, mga kabayan ko. Di ba? Sa ngayon na tayo ron pagka gano'n ang mangyayari. Hindi naman tayo sutil dito, hindi naman tayo matigas ang ulo dito. At lang nga tayo nakikipaglaban dahil naniniwala tayo na ang sinusunod talaga sa pagtayo o paglalagay ng leadership sa Senado ay yung saligang batas. Di ba? Majority of all members. Ito yung ating natatanda na sinasabi dito. At hindi itong palakpakan ng mga grupo ng publiko o pagsangayon ng Malacanang. Dito na lang makikita na natin na sumasablay talaga sila. Tingnan ninyo, para gamitin mong Malacanang na sinasangayunan nito, ay batid din naman nila nitong Quorum 12 na ito. Independente dapat ang pagkilos o mga desisyon ng Senado. Kasi nga equal ito o equal branch ito ng gobyerno.
Parehas dito ang kapangyarihan nila, pareho silang independent dito. Eh ngayon, kung ito yung palulutangin ng Quorum 12 na ito, katulad ng sinasabi ni Senator Lacson, ay di sasablay na sila. Sasablay na sila rito, hindi ba? Dahil na hindi nila pinapahintulutan na malayang pumili kung sino yung mamumuno dito sa Senado, mga kabayan ko. Bagkus tingnan nyo, kaya natin sinasabi na hindi sila pumapayag na pumili ng sariling leadership. Ita mo nung ma-declare na Senate President si Alan Peter Cayetano, wala naman, tahimik lang sila, yung Malacanang yung Kongreso. Pero nung mag-declare ng acting Senate President, sinangayunan kaagad nila. O hindi ba maliwanag na mayroon pinapanigan ng Malacanang? Gayong hindi niya dapat ito ginagawa, inahayaan lang niya. Kung sino yung hinalal ng 13, yun na talaga dapat. Kung hindi man siya sumanga, hindi tumahimik na lang siya. Hindi ba? Ito yung maliwanag at ito yung isang halimbawa na gusto kong pag-isipan ninyo. At nang huwag kayong malito, huwag kayong maguluhan kung sino ba talaga dito ang majority, kung sino ba dito yung minority. Itong Quorum 12 ba? O itong majority 30 na talang pinagbutuhan at halos pagbuwisan ng buhay ng isang senador nung ito'y mangyari at maganap, mga kabayan ko. Ito nga ating binabanggit dito. At binibigyan din sa ating pagtalakay na ito na wala talaga rito nakakalito kung mangyayari man. Itong mga bagay na gusto nila at binibinta sa tao ngayon, pinalulutang nila sa tao. Ay ito may mangyayari na brasuhan. Brasuhan na rito, hindi na tayo rito kinakailangan pag dumaan sa batas o kung ano yung tinatakdaan ng saligang batas natin. Kundi braso na yung nangyayari. Kumbaga sumang-ayon ka na lang dahil ito yung gusto ng palasi, ito yung gusto ng presidente, ito yung gusto ng executive. Ito yung makikita natin dito. Ito yung magiging patunay na talagang halos marsyalo na ito, pambabraso na ito, at talagang umiiral yung tinatawag natin na bindalo na dati na nilang inaakusa sa gobyernong ito, mga kabayan ko.